Ready na ba kayo mga kabisitero? Ihanda na natin ang mga sarili natin dahil hindi lang isa ang bibisitahin natin sa Binangonan. Ang isa sa mga industriya ng Binangonan ay ang palaisdaan. At dahil na rin sa mahaba ng baybayin nito, na naharap sa lawa ng bay. Sa dami ng mga magagaling na fanciers dito, maswerte tayo dahil pinaunlakan tayo ng ating kabro na si Russell Baldago. At isasama niya tayo sa kanilang loft. At para ma-meet na rin natin ang kanyang partner in crime. Whoops! Partner niya sa pag-iibon. Kaya tara na, let's go! Ito ang Bisitero. Ako nga po pala si Ricky Sabalsa from Binangonan, Rizal. Ang club ko po na nilalaruan ay RRPC, MPC. May mga bloodline po tayo na Drapa. Galing po kay paring Russell at saka yung si Suplado po. Ang ibon ko na first time ko siyang nilaro at first time ko rin po mag-south. Bali binigyan po niya ako magandang achievements na MacArthur race. First time ko po ng south nun. Una ko pong nakilala si Kuya Ruel, yung tatay po niya. Siya po ang nagbigay sa akin ng bloodline na Drapa. Hiningan niya ako ng ring. Ngayon binigyan ko ng super set na RRPC. Mga ilang buwan, training na namin. Kasi kailangan sa pagkakarera, kailangan talaga training, self-toss. Bago magsimula ang karera, kailangan prepare na yung ibon mo. Para yung ibon mo, parang sundalo na, ready na talaga sa gera. Bali, magsiset kami ng training Tuesday ng umaga or Wednesday ng umaga. Puro hala-hala lang yon. Doon ang pinakamagandang bitaw namin. Pagkatapos mga recover ibon, siguro mga 2 days or mga Sabado na, sakto Sabado ng gabi, preparation, Linggo ng umaga, release ulit kami. Tuloy-tuloy na yon hanggang sa makuha nila yung ganun training. Para ibon, laging ang utak nila, karera na. Ganun po kami mag-train ng ibon namin, mga panlaban. Si Suplado po, ganun siya. Yung napauwi ko ng MacArthur. Bali, nasa Dubai si Russell noon, yung kumpare ko si Russell. Sa Dubai siya, ina-update ko lang. Kumbaga, tawag-tawag, video call, chat. Kaya sabi ko kung ano yung sistema ng ibon, kung ano yung laro, kung ano yung lipad, kung maganda o pangit, kapag may sakit, binibigay niya yung gagawin ko. Sabi niya sa akin, ganito gawin. Pag nagkasipon, yan, gamutin. Check nung ipot. Pag pangit yung ipot, may bibigay siya sa akin. Pre, ganito bigay mo, ganyan. Okay naman, bigay agad ako. Ayan na nga, nakita na natin ang pagtutulungan nilang dalawa. Para sa mga materyales ng mga breeder, si Russell ang namamahala. Pagdating naman sa mga flyers, walang kaproble-problema kay Ricky Sabalsa. At pagdating naman ng karera, diskarte nila ang pinagsasama. Kaya, sige, ituloy na natin. Approve na approve. Training. Gano'n lang, hanggang sa inuwihan kami ni Suplado, MacArthur. Kalbayog, sinaglit niya lang eh. Simula training, 6 yun eh. Tapos, nung derby na, 6 lap na, first to 6, 6 pa rin, first to 3rd lap, 6 pa rin ibon ko. Nung nag-ano na, 4th, 5th, 6th, naging 3 na lang, ay natira. Mga drapa line na kasi yung Suplado nga, si Suplado yung binigay sa akin ni Keruel, siya yung natira. Tapos yung ibang... ganun ba kalayo sa nagbibigay rin ng mga gamot? Sa Monday kasi, nagpe-prevent kami ng ibon. Pag linggo kasi, galing karera, recover, bigay kami pang recover. Monday, nagpe-prevent kami. Kailangan linis ulit ng ibon, baka kasi nakainom o bumaba yung ibon, nakainom sa mga tubig-tubig, dumapo sa bubong, madumi yun eh. Pag nainom nila yun, pwede silang tamaan ng sakit. Sa susunod na karera, hindi mo na maasahan yung ibon mo dahil nangihina na pala. Kaya kailangan, Monday, bibigay ka ng pang-prevent. Tuesday, paligo, para ma-relax ulit sila.
Wednesday, training na ulit. Tapos Thursday, recover. Tos ulit kung kaya nung ibon. Bibigay namin ng tos. Kasi hindi na kami naglulublay eh. Halos sunod-sunod o May pagitan po eh. Pagitan din. Depende rin sa layo na nung lap. Pagka malayo na, kailangan mas tuloy-tuloy ang lipad nila eh. Kasi pag pinahinga namin sa yung ibon, tumitigas yung muscle. Bali na ano yung muscle nila, parang hindi na exercise, nananakit. Yung kalbayog lap naman namin, 3 ibon yung kinarga ko. Inaasahan ko, makauwi lang. Binigay pa sa akin, 3 clock din, kalbayog. Parang walang nangyari nung pag-uwi, namamara ako pa. Gulat na gulat din ako, may message ko agad si paring Russell na sa Dubai. Pre, clock na tayo. Di na ako binabad dito sa taas. Kala ko, ibababad na naman ako magdamag rin. Mangingitim na ako nito. Pero, maganda yung resulta namin nung kalbayog. Nung MacArthur race na, syempre, 2 linggo pahinga eh. Kailangan, mag-iisip ka na kung anong gagawin mo sa ibon eh. Pero, syempre, tulong lang ng kaibigan, message ulit kay Russell, pre, ano bang gagawin natin? Kaya, sabi niya, toss mo ulit, toss ulit tayo. Recover tayo ng ibon. May ginawa pa kami nung bandang paggabi na eh. Kumbaga, tinos pa namin nung hapon na. Nag-aagaw dilim, tsaka liwanag, bandang 5:30 Nung time na yata yun, mo. sir, newbie kayo? Newbie po ako nun. Newbie talaga ako nun. Baga, napadali lang yung pagkakarera ko dahil din sa kay Russell eh. Baga, sinasabi niya naman lahat ng kailangan ng ibon. Tsaka yung mga tanong ko, nasasagot naman. Nakikita ko rin naman sa ibon pag ina-apply ko eh. Okay naman, di naman sila umina. Mas lalo pa silang lumalakas pagdating ng derby. Lalo yung suplado namin, si Drapa. Lalo yun. Ang katawan niya, hindi siya palubog eh. Ibis na papalayo ng papalayo, lalo siya lumalaki. Baga, meron talaga siyang sariling sikap kung paano i-recover yung katawan niya. Sa mga newbie rin na katulad ko, advice ko lang po sa inyo, makinig lang kayo sa nagtuturo sa inyo. Kailangan isa lang ipapakinggan nyo. Kasi nasa inyo rin naman yan eh. Kung pakikinggan nyo o hindi, may maririnig kayong tama na pwedeng i-apply, may kita nyo naman na maganda. May maririnig din kayo sa iba na tama rin naman. Wala namang mali sa pag-iibon eh. Lahat yan tama kung ano yung ginagawa nyo. Gawin lang, baga, pili lang kayo ng tao na pagkakatiwalaan nyo. Meron kasi yung mga ganto daw, ganyan daw, mahirap yun. Tapos pag in-apply mo, iba naman yung nakikita mo sa ibon. Imbis na lumakas, subihina. Kailangan, focus lang din, pagalingan lang din sa yan. Pagalingan lang sa pag-imbestiga ba? Parang imbestiga ng ibon o obserba, pagalingan lang sa pag-obserba ng ibon. Kasi ibon mo yan, ikaw nakakilala dyan. Kailangan alam mo yung paglaki nila. Simula bata sila, kung nagkasakit o kung ano man, yung magiging paglaki nila, kilala mo pa rin yan. Kaya hindi ka kaya lokohin ng ibon mo. Kung ano yung ginagawa mo sa ibon mo, may balik naman yan eh. Papakitaan ka rin yan ng magandang lipad. Maganda pagkakondisyon mo sa kanya. At saka sa mga baguhan, kailangan focus lang din tayo sa pagpapakain. Kung may oras kayo na susunod, kailangan hindi nyo malalampasan yon. Halimbawa, umaga, 8 a.m. papakain kayo. O 7, papalipad. 7 ng umaga, palipad. 8, pakain. Hapon, alas 4. Alas 3, palipad. Alas 4, pakain. Ganun lang, araw-arawin nyo lang yun. Huwag nyo babaguhin yun. Number 1 yun, na sa pinakamagandang tutok at kondisyon na gagawin nyo sa ibon nyo. Ayun ang mga number 1. Tapos sa maintenance naman, kung ano lang yung binibigay nyo, ganun lang din. Magdadagdag lang kayo pag derby na. Pantulong sa mga ibon. Tanong-tanong lang din kayo sa mga mentor nyo kung ano yun. Hindi naman kayo lolokohin yan, magtiwala lang kayo. Basta yung kung ano yung nakilala nyo siya nung una at nakikita nyo maganda naman yung pagsasamahan nyo hanggang ngayon, tiwala ka lang doon. Mananalo na rin tayo. Ako po si Ricky Sabalsa, ang pigeon puncher ng Binangonan Rizal, ang partner ni Russell Baldago. Salamat!